Amen. So isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ngayon po, dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy pong buksan natin ang ating mga puso't isipan upang tanggapin po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito na matatagpuan po natin sa aklat ng Efeso chapter 1 verses 4 to 5. Sinasabi po rito, at sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Tayo pong lahat ay manalangin, tayong lahat ay muko. Hallelujah! Salamat po aming Ama sa umagang ito, sa iyong mga banal na salita na aming pag-aaralan sa umagang ito. Patuloy niyo po itong pagpalain, basbasan ugad, at hayaan niyo po ang iyong banal Espiritu Santo ang siyang manguna sa oras na ito sa aming kalagitnaan. Gamitin niyo lang po ang iyong panglingkod, Panginoon, na maging alulod at daluyan ng iyong mga banal na salita at masagan ng kapayagan sa oras na ito, God. At balutin mo na iyong banal na presensya ang lugar na ito, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ito po'y pinamagatan ko po ito na itinalaga na maging anak niya. Pag sinabi pong itinalaga, ito ay kanyang pinili, ito ay kanyang hinirang, o ito ay kanyang espesyal sa kanyang puso't isipan na itinalaga niya na maging anak niya. So hindi lahat ng kanyang nilikha ay tinawag niya na maging anak niya. Amen? Piling-pili lang po yung itinuturing niya na magiging anak niya. Kaya nga po, bago pa nilikha ang langit at ang lupa, may itinalaga na po o may pinili na po ang Diyos na pagdating ng panahon, ito ay kanyang tatawagin upang magiging mga anak niya. Hindi po ito anak sa labas, kundi tunay niya na magiging anak niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo. Di ba po ang ating mga ninuno noon ay nagkasala, si Adan ni Eva. At dahil doon nanalaytay sa atin ang kasalanan, kay tayo nga ay nasinapupunan pa po ng ating ina dahil sa kasalanan ni Adan ni Eva. Kaya gumawa ang paraan ang Ama upang yung ating relasyon na nawala o naputol ay muling maibalik yung ating ugnayan sa Ama at upang tayo ay kanyang italaga na magiging anak niya, upang tayo ay kanyang tawagin na maging bayan niya o magiging mga anak po niya. Amen? So, ang ano pong ginawa niya? John 3:16, ibinigay, kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sino po ang ibinigay sa atin ng Ama po na yung ating relasyon na naputol, na nawala ay muling maiugpong. Kumbaga, yung tulay na nawasak na ating dadaanan papunta sa Ama ay muling maiugpong. Ano po yung ginawa niya? Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan, sapagat hindi sapat ang ating mabuting gawa, yung ating pagiging mabait, yung ating pagtulong sa kapwa upang tayo ay tubusin o magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi po siya sapat. Kahit tayo pa yung pinakamabuting tao sa buong mundo, hindi pa po yun sapat. Kaya sabi nung walang sino man pwedeng magmalaki sa atin dahil hindi tayo naligtas dahil sa ating mabuting gawa, kundi ito ay biyaya ng Ama sa bawat isa sa atin sa pagitan ng pag-alay ng kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay at muling nabuhay upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At sa ating ng pakikipag-isang iyon sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, kumbaga, nung tayo nananalig at nanampalataya sa kanyang anak, yung tulay na naputol ay muling nabuo upang tayo ay malaya ng makalapit sa Ama. Amen? Upang tayo ay tawagin niya na kanyang mga anak at matawag natin siya na ating Ama. Amen po? Kaya nga po, tayo ay tinalaga niya na maging anak niya. So, sabi po sa unang Juan 3:1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayo mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan at hindi nila kinikilala ang Diyos. Amen?
So, ganon kalaki ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tayo ay tinawag niya na maging anak niya at yan ang totoo dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ganon kalaki ang pag-ibig ng Ama sa bawat isa sa atin. Ganon kalaki yung pagmamahal na ipinadama niya sa bawat isa sa atin. Ganon kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ginawa niya po ang lahat na nararapat gawin upang tayo ay makapagbalik loob sa Kanya at makapagsisi tayo sa ating mga kasalanan at muli maibalik ang ating relasyon sa Ama. Amen po. Amen. Kaya ito ang dahil kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga kasanlibutan. Bakit? Sapagat ang buhay natin ay nasa Diyos na. So dahil doon, tinawag tayo ng mga anak ng Diyos, isinusuko natin ang ating buhay sa Diyos. Kumbaga dahil isinuko na natin, tinalikuran na natin ang lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan na ipinamumuhay natin noon nung tayo ay wala pang relasyon kay Kristo. Diba? Ano ba ang mga gawain natin noon? Kung saan-saan tayo natatagpuan sa mga lugar na hindi dapat tayo doon nakikita. Amen? Na doon tayo nakikita sa mga lugar na iyon. Kaya, dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, inirigalo niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa ating mga kasalanan. Kaya, nang isinuko natin ang buhay sa Panginoon, di ba nilalayuan na tayo ng mga tao na namumuhay sa sanlibutan? Dati close natin sila, kasama natin sila, pero nang nakita nila na hindi na tayo nakikiisa sa mga mali nilang ginagawa, sa mga kasalanan na kanilang ginawa, sa kanilang mga pagbibisyo, sila po ay lumalayo na po sa atin. Naiilang na po sila sa atin. Bakit? Sapagkat kung sila ilalapit sa atin, makikita. Parang ang init dito. Gawa nung yung singaw. Oo. Makikita ang mali nilang ginagawa sa kadiliman kung sila ay lumalapit sa bawat isa sa atin. Kaya sila ay lumalayo. Kaya nung tayo na sa Diyos na, tayo tinawag na maging anak ng Diyos, nakipag-isa na tayo kay Kristo, unti-unti po silang lumalayo, dumidistansya sa bawat isa sa atin. Amen? Nararanasan niyo po ba iyon? Diba? Lumalayo na po sila sa atin sapagkat hindi na tayo nakikiisa sa mga nilang ginagawa. Amen? Kaya kung sino lamang po ang itilaga ng Diyos na maging anak niya, doon lamang po siya nagpapakilala. Diba? Hindi lahat, kahit siran mo yan ng salita ng Diyos, mailap pa rin iyan kung hindi yan talaga itinalaga o hinirang na maging anak ng Diyos. Kaya nga po ang puso ng tao, katulad sa lupa, mayroong nasa tabi ng daan, sa dawag, nasa tabi ng nasa batuhan, nasa buhangin, at mayroong matabang lupa. Pag ang puso mo at ikaw talaga ay itinalaga o hinirang na pinili ng Diyos na maging anak niya, lalagyan ka ng puso ng lupa, parang lupa na isang matabang lupa na pag hinasikan, agad na magkaugat, tumubo, umusbong at lumago. Bakit? Sapagkat yung binhi ng pagkatawag sa atin ng Diyos na bago pa nilikha ang langit at ang lupa, yung binhing iyon ay nasa sa atin na po iyon. Yung binhi na tayo ay mga tunay at pinili ng Diyos na maging anak niya pagdating ng tamang panahon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tayo ay tumutugon kaagad. Nung narinig natin ang salita ng Diyos, tumutugon tayo agad ay naglingkod sa Panginoon, isinuko natin ang buhay sa Panginoon, at humihingi tayo ng biyaya sa Kanya kung paano tayo mamuhay araw-araw na maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa Kanya bilang tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. Amen? So, hindi sinabi niya sa mga anghel, kayo ang aking mga anak. Hindi sinabi na kaya namatay si Kristo dahil sa mga hindi tayo, sa tayo po namatay si Kristo dahil sa atin. Sa atin na mga pinili ng Diyos bago pa nilikha ang langit at ang lupa. Tayo po ay kilala na po ng Panginoon. At dahil doon gagawin niya ang lahat upang magsuko tayo ng buhay sa Kanya sapagkat tinawag tayo ng Diyos upang magiging mga anak niya. Amen? Ano pa? Pangalawa, tayo Kanyang pinili upang maging katulad ng Kanyang anak. Amen?
Sapagkat itinalaga nga po tayo na maging anak niya at nais niya na tayo ay maging katulad ng kanyang anak ni si Kristo. So paano po ba namuhay si Kristo nung siya narito pa sa ibabaw ng lupa? Di ba siya ay sumunod siya sa kalooban ng Ama, sinusunod niya ang mga utos ng Diyos, ginagawa niya ang lahat ng bagay na nais na palakaran ng Ama sa Kanya, at si Kristo nagbibigay sa atin ng magandang halimbawa kung paano tayo mamumuhay sa araw-araw. Si Kristo po ba yung naglalasing? Si Kristo po ba ay gumagawa ng anumang panlilinlang, panduluko, pandaraya? Siya ba'y namumuhay sa immorality? Di ba hindi? Lumakad siya sa kabanalan. Sinunod niya ng mabuti yung daan na nais na palakaran ng Ama sa Kanya, at dahil doon na ibigay niya ng 100% yung buhay na hinihingi ng Ama sa Kanya nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa. So yun din po yung nais ng Ama sa bawat isa sa atin. Sundan natin kung ano ang nilalakaran ng Panginoon. Lakaran natin ang Kanyang mga utos. Pag-aralan natin ang Kanyang mga utos, isa puso natin, isa isip natin ito, at sundin natin ito habang tayo ay nabubuhay. Ingatan natin ito sa ating mga puso, sapagkat tayo ay pinili ng Diyos upang maging katulad ng Kanyang anak na si Kristo. Di ba? Kinalimutan niya ang pagiging anak niya. Kinalimutan niya ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At siya ay nagkatawang tao at naging alipin nating lahat. So ganun din po ang gusto ng Ama na makita sa bawat isa sa atin. Nais niya na tayo mamatay sa ating sarili upang si Kristo ang maghari sa ating mga buhay. So may mga pagsubok, problema na dumarating sa ating mga buhay na yan ay ginagamit ng Diyos upang tayo hubugin, basagin, dalisayin, upang yung wangis ni Kristo ay ma-impart sa bawat isa sa atin. So huwag tayong magagalit, huwag tayong magtatampo, huwag tayong magrereklamo kung tayo man ay dumadanas ng mga pagbasag, pagdalisay, mga problema, pagsubok, kaguluhan, karamdaman, anumang mga problemang iyan, huwag po tayong magtatampo sa Diyos, sapagkat unti-unti po tayo sa mga pagsubok na yun yung nagdadalisay sa bawat isa sa atin upang tayo ay maging katulad ng Kanyang anak na si Kristo. Amen po. Kasi hindi naman pwedeng puro pagpapala na lang ang ipaparanas sa atin. Paano tayo mahuhubog ng Panginoon? Paano tayo mababasag ng Panginoon yung mga mali nating pag-uugali, yung mga mali nating kaisipan at katwiran, kung hindi tayo dadaan sa mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Kaya kung may plano ang Diyos sa buhay natin, kung tayo ay pinili na maging katulad ng Kanyang anak, dadaanan natin yung buhay na nilakaran ni Kristo nung siya ay nabubuhay dito sa lupa. Amen po. Kung siya ay nagtiis, kasama rin po niya tayo na tayo ay magtitiis. Anumang kahirapan ang ating naranasan sa mundong ito, kailangan nating maging tapat tayo at lagi nating pipiliin ang katwiran ng Diyos. Kahit tayo ay magdildil ng asin, okay lang, basta wala tayong lalabagin sa mga utos ng Diyos. Amen? Katulad ni Kristo na naging masunurin siya hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagalit. Amen po? At tinupad niya yung plano ng Ama sa Kanya. So yun din po ang pagkatawag sa bawat isa sa atin. Tayo po ay unti-unti rin po tayong dinadalisay ng Panginoon sa mga iba't ibang problema at pagsubok sa ating mga buhay upang tayo ay maging katulad ng Kanyang anak na si Kristo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, pag ikaw ay pinili at itinaga na maging anak niya, tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Amen? So nasa atin ang Espiritu ng Diyos kung tayo ay na kay Kristo na, kung tayo hinirang ng Diyos na maging anak niya, tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi po sa Romans 8:9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. So kung ang buhay natin
ay hindi pa talaga nakikita ang buhay ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin, wala po talaga sa atin ang patnubay ng Banal na Espiritu Santo. Amen? Sapagkat kung nasa atin ang Banal na Espiritu Santo, siya yung mangunguna sa atin, siya yung mag-guide sa atin kung paano tayo mamumuhay sa araw-araw na maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa harapan ng Ama. Amen po? So hindi na po tayo makikita doon sa mga maling lugar na dati nating ginagawa. Mag-iiba na po tayo ng buhay. Kung tayo ay nasa kadiliman, tayo ay nasa kaliwanagan na po sapagkat tayo ay patnubay na ng Banal na Espiritu Santo. Sabi po rito, hindi na tayo namumuhay ayon sa laman. Ano yung mga ukol sa laman? Naroon yung pagkainggit, pagpatay, mga panlalait, paninirampuri, mga paglalasing, naroon ang mga immorality, lahat ng uri ng kahalayan, homosexual, kasama na po yan, lahat ng uri ng mga bisyo, lahat ng uri ng pita ng laman. Hindi na po dapat yan naghahari sa ating mga buhay. Sapagkat kung nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, dapat namumuhay na po tayo sa daan na nilalakaran ng ating Panginoon nung siya'y nabubuhay po dito sa lupa. Amen? Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. So kung makikita natin na, ay, ako'y nasa Panginoon ng buhay ko, ako'y naglilingkod sa Panginoon, pero pag araw ng Lunes hanggang Sabado, ang buhay naman niya ay hindi mo makikitaan ng kabanalan. Pag nagagalit na ron, mga PI pa rin ang lumalabas sa mga bibig, mga panlalait, mga paninirampuri. So, wala po talaga sa atin ang Espiritu ni Kristo. Amen? Sapagkat hindi yon ang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon, pag-ibig, katsagaan, kabutihan, kababaang loob, pagpapatawad, pangunawa, pagmamahal. Amen? Pagkahabag. Pero kung kabaligtaran lahat doon, wala talaga sa atin ang Espiritu ni Kristo. Amen po? Ang Espiritu na nananahan sa atin ay Espiritu ng kadiliman at hindi talaga tayo tunay na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Sabi nga po rito, siya ang ating patnubay at makakasama natin magpakailanman ang Holy Spirit. Di ba? Sabi ng Panginoon, kailangan ko lang umalis upang ang patnubay ay mapapasa inyo at siya ang inyong makakasama hanggang sa wakas ng panahon. So, sino po yun? Ang banal na Espiritu Santo. Tuturuan ba tayo ng Holy Spirit na tayo magnakaw? Tuturuan ba tayo ng Holy Spirit na tayo ay maninirampuri? Na tayo ay manlalait sa ating kapwa? Na tayo ay magiging palaaway? Di ba? Hindi naman. Hindi yun wala doon ng Holy Spirit kung ganun pa rin po ang ating ginagawa. Kaya nga po ang sabi rito, siya ang Espiritu ng katotohanan at hindi matanggap ng sanlibutan. Kaya nga po, siya ang Espiritu ng katotohanan. Siya nga po ang nagtuturo sa atin. Siya ang nag-guide sa atin kung paano tayo mamuhay na maging kalugod-lugod sa Panginoon. Siya yung nagkukonvict sa atin pag tayo ay nakagawa ng kasalanan sa araw-araw ng ating buhay. Amen? Kaya pag yung nakagawa ka ng kasalanan at kinokonvict ka ng Holy Spirit at ikaw ay nalulungkot, ibig sabihin nun, nasa iyo ang Espiritu ni Kristo. Tayo ay pinapatnubayan ng Banal Espiritu Santo. Ngunit kung patuloy tayo sa paggawa ng kasalanan at hindi mo maramdaman yung conviction ng Holy Spirit, hindi talaga tayo pinapatnubayan ng Banal na Espiritu Santo. Wala talaga sa atin ang Espiritu ni Kristo. Amen? At siya ang magtuturo sa atin sa lahat ng bagay. Yan po ay sa John 14 po yun. Matatagpuan natin. Siya yung magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Siya yung magtuturo sa atin. Siya yung magpapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos. Pag sa oras na tayo nangihina, tayo nalulupaypay, may mga problema, pagsubok, kaguluhan sa buhay, siya yung nagre-remind sa atin ng mga salita ng Diyos upang tayo ay turuan sa lahat ng bagay kung paano natin ito tugunan ng tama na ang Diyos ang madakila at maparangalan sa ating mga buhay. Amen po, na hindi tayo gaganti, hindi tayo makikipag-away. Na pag tayo minura, makikipagmurahan din tayo. No, hindi na dapat makita sa bawat isa sa atin yan. Dahil ang bunga ng Holy Spirit ay pag-ibig. Amen? So dapat makita sa atin ang pag-ibig sapagkat ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin
sa lahat ng bagay. Itinutuwid po niya tayo kung tayo nakagawa ng anumang kamalian o kasalanan sa buhay natin. Amen? Sabi rito, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu Santo, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So kung tayo ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo ayon sa Romans 8:14, tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Amen? Sapagkat kung tayo ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo, hindi po tayo gagawa ng anumang kamalian at kasalanan. Hindi natin titikman anuman yung mga tukso na ilagay ng kaaway sa ating harapan. Gaano man yan kasarap, kaano man yan kaganda, hindi mo yan papatulan. Bakit? Sapagkat nasa iyo ang banal na Espiritu Santo at tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Amen? At ang Espiritu Santo ay mas makapangyarihan siya kaysa sa espiritu ng kadiliman at ng sanlibutan ito. Kaya kung nasa atin ang Holy Spirit, hindi makapananaig ang kaaway sa ating mga buhay. Hindi niya tayo kayang pwedeng dalhin sa lahat ng uri ng mga tukso. Bakit? Sapagkat narin lagi ang Holy Spirit na i-guide niya tayo, bigyan niya tayo ng kaliwanagan kung paano natin harapin ang mga tuksong iyan. Narin na siya nagpapaalala ng mga salita ng Diyos na nire-remind sa bawat isa sa atin. Amen po? At verse 15 po ng Romans 8, sapagkat hindi espiritu ng pag-alipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot, salip ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkukup upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumawag sa Kanya ng Ama ko. So hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Hindi na po tayo magkakaroon dapat ng takot sa puso't isipan natin. Ano man yung nangyayari sa ating paligid. Ano man yung naririnig natin ng mga balita. So dapat hindi na po tayo magkakaroon ng takot dahil tinanggap tayo ng pagkukup ng Banal Espiritu Santo upang tayo maging anak ng Diyos. Amen? So ibig sabihin nun, ang buhay natin ay hawak na ng Panginoon. Dahil hawak na ng Panginoon ang buhay natin, walang sino mang pwedeng makapananaig sa bawat isa sa atin. Mamatay man tayo ay mabuhay. Tandaan natin ang ating buhay ay na kay Kristo. Hawak niya ang bawat buhay ng bawat isa sa atin at walang anumang bagay na mangyayari sa buhay natin kung ito ay walang pahintulot sa Kanya. Kung baga tayo ay tinukup na niya, tayo ay, kumbaga, yung Kanyang pakpak na napakalapad, naroon tayo sa ilalim ng Kanyang mga pakpak. Kumbaga para tayo mga sisiw na Kanyang kinupkup. At naroon ang Kanyang mga pakpak na siyang sumasalo sa anumang mga palaso na atake ng kaaway sa bawat isa sa atin. Amen? At pag may mga problema at pagsubok, siya rin yung nagbibigay sa atin ng kalakasan para ma-overcome natin ang mga pagsubok na iyan at mapagtagumpayan natin ito at hindi tayo mahulog sa lahat ng uri ng mga kasalanan. Amen po? Sapagkat kinupkup na po tayo ng ating Panginoon. Ang buhay natin ay kontrolado na po niya, ang ating mga buhay. Ang ating puso't isipan ay kontrolado na po niya. Kung tayo nga po ay tinanggap po natin ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Amen po? Tayo ginawang mga anak niya. Kaya sabi rito, kayo tumatawag sa Kanya ng Ama ko. So tayo may karapatan na tumawag sa Kanya, Ama ko, tulungan mo ako. Huwag mo akong pabayaan sa mga problema at pagsubok na itong aking nararanasan. Di ba yung mga magulang natin sa laman, pag may mga problema ang mga anak, nariyan lagi silang handang tumulong sa bawat isa sa atin kahit gaano pa sila kasama ng mga magulang. Sumasigit po ang ating Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, na humirang sa atin bago pa nilikha ang langit at ang lupa, na tayo Kanya nang pinili upang maging anak niya, upang tayo alisin sa sanlibutan at dalhin sa Kanyang presensya. Amen po? So wag po tayong matakot, hindi na po tayo alipin ng pagkatakot. Hindi na po tayo alipin ng anumang pita ng ating mga laman. Lahat ng yan ay ma-overcome na po natin sa biyaya ng Panginoon at sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.
16, ng Romans 8:16, ang Espiritu ang magpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Di ba yung Espiritu na ipinagkaloob sa atin at ang Banal Espiritu Santo, na siya yung magpaalala sa atin, na siya yung magbibigay sa atin ng kapayapaan, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Nasa iyo na ang tatak ng Banal Espiritu Santo. Ikaw ay hinirang ng Diyos. So anong katatakutan mo? Wala, hindi ka na dapat alipin ng pagkatakot. Amen? Sapagkat ang kasama na natin ang kanyang Banal Espiritu Santo ng bawat isa sa atin. Siya yung mag-guide sa atin, siya yung magbibigay sa atin ng lakas kapangyarihan para ma-overcome natin ang lahat ng masamang agos ng mundong ito, ang lahat ng pita ng ating mga laman. Amen po? At tayo po ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Amen? Sapagkat tayo nga po ay mga anak na ng Diyos. At ang buhay na walang hanggan at ang kaligtasan ay nasa atin na po. Tinanggap na po natin ito. Amen? At dahil doon, siya ang ating panganay na kapatid na si Kristo. Tayo ang kanyang mga nakakabatang kapatid. Diba? Kaya po, na-overcome natin ang lahat ng masamang pita ng laman. Kaya po natin itong labanan. Hindi tayo makikipaglaban pala nito, kundi ang Holy Spirit at ang Panginoon sa buhay natin. Amen? At ano pa, pang-apat, kasamang tagapagmana ni Kristo. So tayo ay hindi lamang pinili o itinalaga na maging anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay pinili upang kasama ang tagapagmana ni Kristo. Kung ano yung mamanahin ni Kristo, yun din po yung tatanggapin natin. Kung ano yung mga sa pagdating ng tamang panahon na tayo ay harap na sa Ama. Amen? Ang sabi po rito, at yamang mga anak, tayo'y tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen? So kailangan po makiisa tayo sa pagtitiis ni Kristo na siya'y nabubuhay pa dito sa lupa. Magtiis tayo sa kahirapan. Magtiis tayo sa mga problema at pagsubok na huwag tayong gagawa ng anumang kamalian para makasurvive po tayo sa ating pangangailangan. Huwag tayong gagawa ng mga illegal na gawain para tayo makasurvive sa pangangailangan ng ating mga anak o pangangailangan natin sa araw-araw. Kailangan nating magtiis na kasama ni Kristo. Sapagkat kung gagawin natin ito, tayo ay maging tagapagmana ni Kristo at tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Sa oras na pagharap natin sa Ama, tatanggapin po natin ang mga gantimpala na ipagkakalob niya sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa 1 Korinto 1:5, sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Diba? Dumadanas tayo ng iba't ibang mga problema, kahirapan, pagsubok, pero maramdaman po natin yung kaaliwan mula sa salita ng Diyos at mula sa kagalakan at kapayapaan na iligay ng Panginoon sa ating mga puso't isipan. Kaya magkakaiba nga po ang mga na kay Kristo na dumadanas na pagsubok. Makikita mo yan, payapa lang yan, ang puso't isipan yan, ang buhay niyan. Pero yung mga wala kay Kristo, pag nagkaroon ng problema yan, balisa yan. Hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Pero pag tayo ay na kay Kristo, tayo ay aliwin ng kanyang Banal Espiritu Santo. Anumang mga problema, pagsubok, kahirapan, pagtitiis ang ating maranasan. Bahagi ng ating pakikipag-isa sa pagtitiis ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa dito sa lupa. Diba sabi niya, kung siya nga dadakilang gulo ay nagtiis sa mundong ito, tayo rin na kanyang mga alagad ay dadanas din po ng mga pagtitiis na kanyang naranasan sa mundong ito. Diba naranasan na siya'y laitin, na siya'y bugbugin, hagupitin, siraang puri. Kung minsan, mahigin na lang at ang naranasan lang natin ay paninirang puri, diba? Panlalait ang ating naranasan. Hindi naman tayo umaabot na tayo hagupitin at ipako doon sa krus ng Kalbaryo, sa krus. Hindi po yan ipinaparana sa atin. Ang naranasan natin ay mga karamdaman, kahirapan, iba't ibang pagsubok sa buhay, problema, kaguluhan, bahagi ng pakikipagtiis natin kay Kristo. Diba kung paano ang isang ginto idinadaan sa apoy upang tumalisay at lumabas ang tunay na ginto. Ganun din po ang gagawin sa bawat isa sa atin. Tayo idadaan niya sa iba't ibang problema, mga pagsubok sa buhay upang tayo ay dumalisay at lumabas
yung pag-uugali ni Kristo sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya sapagat kung gaano karami ang paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman marami ang kaaliwan kay Kristo. Diba? Tayo ay inaaliw. Parang akala mo wala lang problema, pero marami palang mga problema. Bakit? Sapagat inaaliw tayo ng salita ng Diyos. Inaaliw tayo ng Banal na Espiritu Santo. At dahil doon, nakukuha pa rin po natin nakangiti. Nakukuha pa rin po natin tayo tumatawa, nakikipagbiruan na parang walang mga problema. Pero sa likuran noon, may mga problema tayong daladala. Amen? Hindi kita yung kabigatan na krus na ating ipinapasan sapagat kasama natin si Kristo sa pagtitiis na yun. At yung lahat ng yun na-overcome na ni Kristo at dahil doon ma-overcome din natin ang lahat ng mga kahirapan at pagtitiis sa mundong ito. Ang kailangan lamang natin ay makipag-isa tayo, manindigan tayo sa salita ng Diyos. Amen? Ano pa? Pilipos 3:10-11. Sabi rito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Diba, darating ang panahon, tayo mamamatay, lahat tayo mamamatay. At pagdating ng Panginoon, yung nakipag-isa kay Kristo, na may relasyon sa Kanya, diba, sabi doon, yung mga namatay na sa isang ihip ng trumpeta ng isang anghel, yung mga namatay, ang unang bubuhayin at ihat sa alapaap, at sa unang tunog uli ng trumpeta ng isang anghel, yung mga buhay na nakay Kristo na hindi inabot ng kamatayan, iakit sa alapaap, at doon sasalubungin ang ating Panginoon. At dahil doon, sabi rito, tayo ay umaasa na bubuhayin tayo muli sa kamatayan. Amen? Tayo namatay at muli niyang bubuhayin at yung ating katawang nabubulok, na nagkakasakit, nanghihina, nanlulupaypay, ay bibigyan ng isang bagong katawan na panlangit, na malakas, malusog, perfecto. Amen? At tayo ay maranasan natin yung kaluwalhatian dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Makaranasan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, kung paanong nabuhay si Kristo, tayo din ay muli niyang bubuhayin sa kanyang muling pagparito at tatanggapin ng bawat isa ang gantimpala na ipagkakalob niya sa bawat isa sa atin. Amen po? So, ang kailangan lamang natin, sapagat tayo hinirang ng Diyos na maging anak niya, maging masunurin po tayo, sapagat tayo tunay mga anak ng Diyos. Una, pangalawa, tayo kanyang pinili upang maging katulad niyang kanyang anak ni Kristo. At pangatlo, pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Pang-apat, kasama tayong tagapagmana ni Kristo. So, mamalahin natin ang mga bagay na ibibigay sa atin ng Ama sa oras na pagharap natin sa Kanya. At tayo rin ay Kanyang papurihan. Bibigyan niya tayo, yung kaluwalhatian ni Kristo ay ibabahagi rin po niya sa bawat isa sa atin. So magtiis po tayo sa mga problema, pagsubok na ating naranasan sa mundong ito, maging tapat lamang po tayo sa Panginoon at ang Diyos ay tapat din po siya sa bawat isa sa atin. Amen? Ma-overcome po natin ang lahat ng iyan, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa lakas ni Kristo na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin at sa kapangyarihan ng Kanyang Banal Espiritu Santo na ibinigay niya sa atin bilang mga tatak na tayo ay tunay niyang mga anak. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo mananalangin. Hallelujah! Sige Brad, awit tayo sa Panginoon. Yes, God, hallelujah. Awitin natin yung pusong dalisay. Yes, God, hallelujah. Pusong dalisay, Panginoon, ang ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, O God, hallelujah. Pusong dalisay, nalikay mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikay mo, Diyos, para sa
Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ininibok na ika'y parang alam. At ako'y Minsan pa, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. At ako'y magmuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, God, hallelujah. Isang pusong tapat, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Isang pusong tapat na nagmamahal sa iyo at tunay na sumusunod sa iyo. Bilang kami ay hinirang mo na maging mga anak mo, O God. Biyaan niyo kami, Panginoon, na lumakad kami sa kabanalan sa araw-araw ng aming mga buhay. Kung paano si Kristo na namumuhay sa kabanalan, Lord, ganun din po ang aming lalakaran, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu Santo na iniwan mo sa amin upang maging gabay at patnubay namin hanggang sa wakas ng panahon. Holy Spirit, tulungan mo kami. Kontrolin mo ang aming mga puso't isipan, kalooban at damdamin. Ikaw ang masunod, Holy Spirit, sa aming mga buhay upang mamuhay kami na maging kalugod-lugod at karapat-dapat bilang pinili ng Diyos na maging mga anak niya dito sa ibabaw ng lupa. Salamat po aming Ama at nawa sa aming pag-uwi, Panginoon. Ingatan niyo po at proteksyonan ang bawat isa sa amin na dala-dala namin ang kagalakan, ang kabayabaan at ang kalakasan na galing sa iyo at anuman ang pangangailangan ng bawat isa. We thank you, Holy Father, na ito'y ipinoprovide niyo na po sa bawat isa sa amin. Salamat po aming Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati karangalan at pasasalamat, Ama, sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.